Mga ka-riders, so may share lang po ako sa inyo. Mapupulutan din ito ng aral ng yung mga bagong kumukuha ng motor. So ang nangyari kasi sa akin, wala pa yung ORCR ng motor ko, nahuli ako ng LTO. So yun na nga, tinitikitan nga. So advice ko lang po sa inyo, kung mangyayari naman to sa inyo, kapag nahuli kayo, bago kayo tubusin yung lisensya sa LTO, para hindi na kayo pabalik-balik, pumunta muna kayo sa kasa, kukunin nyo muna ang ORCR ng motor nyo. Kahit Xerox, lalo pag hulugan, Xerox ang binibigay nun. So pag nakuha nyo na bago, tsaka kayo pupunta doon sa LTO. Kasi pagdating nyo doon, yun ang number 1 na hinahanap bago kayo sabihan kung magkano ang babayaran. So kailangan pagpunta natin doon, naka-ready na kayo. Kasi sa akin nangyayari na yan, pabalik-balik ako doon sa LTO. Kasi yun nga, unang punta doon, hinahanapan ako ng ORCR, wala naman ako mapapakita. Kasi kadalasan sa kasa, matagal po magbigay ng ORCR, 2 to 3 months. Kasi iniipon pa po nila yun. Kasi kahit kumuha ka 1 month yun bago ma-process na rehistro. 1 month po yun. Kasi iniipon nila bago sila napaprocess ng rehistro doon sa LTO. Kaya matagal po ang releasing ng mga ORCR. So hope na yung mga baguhan, yung mga bagong motor na kinukuha sa kasa, yung mga hulugan, maging aware din tayo. Bawal po yan pag maniho, pag wala pang ORCR. So, pag kumuha kayo ng motor, pag wala pa pong ORCR, huwag nyo muna pong ilabas sa highway, sigurado. Pag natsimpuhan kayo ng LTO, walang paliwanag-liwanag na gagawin. Walang paliwanag. Take it agad. Hindi naman tayo makakareklamo kasi labag din yon. Alam natin na mali talaga. Puwera lang siguro sa mga nakalisensya dyan na nilalakad lang. Mga picture lang inaasahan para makapaglisensya. Yun. Hindi nila alam na may violation ng nangyayari. Kaya hindi nila rin yun maintindihan. So, sige, good luck.